Mapagpalang araw po. Dito na naman po tayo sa tahanan ni Kuya Ador, dating nanungkulan ng barangay bilang chairman. Pero ngayon hindi na rin dahil meron po siyang kapasanan. No? Naparito tayo para magdala ng salita ng Diyos. Magbuhat ng magkakilala po kami, nindosyo siya sa akin ng dating chairman din, si Guillermo. At ang maganda kay Kuya Ador, may bigay siya sa salita ng Diyos. Magbuhat ng magkakilala po kami. Ito na, naging regular na. Every Saturday ng ganitong oras. 11, in between 11 to 12 ng umaga. Kami po ay nagdaraos ng home Bible study. Ngayon ang gagamitin natin Biblia. Ito, Biblia niya po. Sa kanila ito. Salita ng Diyos, Biblia. Binigay daw po ng kanyang kapatid. Ayan. Siya ang ating gagamitin ngayon sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Alam niyo po, maganda yung meron kang ganito sa bahay. Na halimbawa, wala kang ginagawa, gusto mong magbasa ng Biblia, pwede po kayong magpunta dito sa libro ng Salmo o ang mga hawit. Yun po magandang binabasa. Kung matyaga ka lang magbasa, nasa tahanan ka, ito, Salmo. Marami po ito, 150 chapter. Kung babasahin mo lahat ito, matagal. Pero kung nasa loob ka ng bahay, halimbawa, nainip ka, gusto mong magbasa-basa, magandang basahin po ito. Lalo na sa panahon ng mga may dinadala kang matinding kahirapan o problema. Ayan o. Chapter 150. Araw-araw mo na lang, bawat isang araw, isang chapter 1, chapter 2, para 150 days kang magbabasa. Kaya? Kaya. Yan. Napakagandang kung nasa loob ka ng tahanan, dito ka kumuha ng Bible verse. Inspirational word po ang nakalagay dito. Sa Salmo. Ayan. Kaya nga sabi doon sa uli, sa 150, papurihin nyo siya sa pamamagitan ng mga matutunog na pumpyang. 6, ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Kita nyo? Lahat ng tao pupurihin ang Panginoon. Sinong gusto mong purihin? Iba? Siyempre, yung may bigay ng buhay mo. Pero hindi po yan ang topic natin. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo. No, pinakita ko lang sa inyo. Kung gusto niyo lang magbasa ng Bible sa bahay, dito na po kayo kumuha sa awit or salmo. Maganda po nilalaman niyo. No? Tayo po ngayon ay papalawat na sa pag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos. Tayo muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ni Kuya Ador sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip upang lubos namin maunawaan ang iyong salita. Kaya hindi na mga manunod ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po sa buhay natin ito, dalawa lang po ang tao. Kung hindi ka Hudyo, entil ka. Yan. Pag Hudyo, New Testament. Pag entil ka, New Testament. Di ba napakadali? So tayo, kailangan po natin ng Biblia sa loob ng bahay. Ako po, magbuhat ng bata ako, lagi po kami may Biblia. Nakikita ko nun, pero hindi ko lang maunawaan, binabasa ko naman. No, hindi ko lang maunawaan. Tagalog na Tagalog. Kailangan natin ito. Bakit? Nung nagkaroon po ng malalakas na bagyo dito sa Maynila, signal number 1 ng Maynila,
Ang ginagawa ko po, pag bumabayo yung bagyo, nakasentro po kami. Binabasa ko po yung mga salmo o awit. Meron po kaming kandila, kasama ko po yung asawa ko, si Sister Baby. Kung saan bumabayo yung bagyo, doon kami nakaharap. Nakaganyan yung kamay namin. Para bang tinutulak namin yung lakas ng bagyo. Pagbabayo sa gano'n. Binabasa kong malakas yung salmo. Branaton. At saka nananalangin. Napakaganda po niyan. Yung kapitbahay namin, nagkatuklap na yung mga bubong. Pagdating po sa amin, hindi po natuklap yung bubong ng bahay namin. Nung sa ibang pagkakataon naman, nagkasunog sa amin. Kapitbahay namin ng mga sunog. Unang sunog, after 4 years, sunog na naman. Yan. Nagpipray, ginaganyan po namin yung kamay namin. Para bang sinasalag mo yung apoy. The best. Maganda po yun. Diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kung paano siya kumikilos sa buhay ng tao. Yung unang sunog yung kapitbahay namin, kailera namin. Pagdating sa amin, wala. Anggi-anggi lang ng apoy. After 4 years naman, nasunog yung kabila. Kapitbahay namin. Yun. Anggi-anggihan lang ng apoy yung amin. Pero, hindi po kami umalis doon. Doon pa rin kami natutulog, kaibigan. Ano yan? Diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kung paano siya gumawang makapangyarihan sa buhay natin. Sabi ko nga po sa inyo, tayong mga tao, dapat may problema, walang problema, dapat nagbabasa tayo ng Bible sa bahay. Meron po ako ng mga Bible na iba-iba salin. Meron akong Tagalog, may English akong Bible. Pag hindi ko maintindihan sa Tagalog, babasahin ko yung English Bible. At gumagamit pa ako ng dictionary. At kumisan gumagamit pa ako ng concordance ng Bible. Para maintindihan ko po. Bakit? Kailangan talaga eh. Kailangan talaga. Napakasarap bulayin ng salita ng Diyos. Ano po? Diyan mo makikita kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Sunog. May lumilindong dito sa Maynila. Biyaya ng Diyos. Hindi kami wala nangyayari. Umuga. Wala namang hindi umuga sa lindol eh. Sunog. Pero biyaya ng Diyos. Ang sabi nga nila, nasaan yung bahay na hindi nasusunog? Kita nyo? Meron nagtanong doon sa amin. Saan daw po yung bahay na hindi nasusunog? Bakit? Nakita nila yung ebidensya. Nasunog dito. Nasunog dito. Pero yung amin, naanggihan lang. Pero biyaya ng Diyos, andun pa rin yun. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ating buhay, kaibigan, kailangan natin yung tamang pananampalataya. Ang sinasabi ng mga tao, meron kami pananampalataya. Sige nga, tingnan nga natin yung sagutan sa panahon ni Apostol Santiago. Yung kinukwento niya, yung sa panahon ni Abraham. Tignan nyo po, babasahin lang natin. Para lang maintindihan natin.
dito sa sulat ni Santiago chapter 2. Ito. Sa 19. Naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. 20. Ikaw ay walang pangunawa. Gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ng pananampalataya kung walang mabuting gawa? 21. Hindi ba titunuring na matuwid ng Diyos ang ninuno natin si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa? Nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac. 22. Makikita mo na pananampalataya niya may kasamang mabuting gawa na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. 23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Sumasampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. O, kita nyo? Alam nyo yung pananampalataya, pag sinabi mong may pananampalataya ka sa Diyos, o sinabi mong may pagkakilala ka sa Diyos, kailangan mayroon kang ebidensya, kaibigan. Ang ebidensya ni Abraham, nang ihandog niya si Isaac, sipin niyo po kahit sa isang anak niya si Isaac, ang nagbigay kay Isaac na anak kay Abraham at si Sarah ay ang Diyos. Kasi bahog si Sarah. Si Sarah, ang edad niya, 90 anyos. Ang edad ni Abraham, 99 years old. Oh. Sa tingin nyo ba, magkakahanak pa yan? Kaya nung dumalaw ang anghel ng Panginoon sa panahon ni Abraham, ang sabi niya kay Abraham, Abraham, sa susunod na balik ko rito, magkakaroon ka ng anak. Ito pala si Sarah, nakikinig pala, nasa kabilang dingding. Natawa siya. Paano ba kaya magkakahanak lipas na ako. Ibig sabihin ng lipas, 90 anyos na. Kulubot na. Samantalang si Abraham, 99 anyos na. Sabi ng Diyos, huwag kang tumawa dyan. Kita nyo? Alam niya. Oh. Anong ginawa? Naniwala si Abraham. Nabuntis si Sarah. At ang anak si Isaac. Nang i-challenge siya ng Diyos na ihandog si Isaac. Hindi nagreklamo si Abraham. Hindi niya sinabing, Panginoon, ibinigay mo anak sa akin, ihandog ko. Kaysa sa kong anak na ibinigay mo, ihandog ko. Walang sinabing anuman si Abraham. So, inanda na po yung dapat gawin. Nagdala ng kahoy, ng pansunog. Ang sabi ng Isaac, nung bata siya, Tatay, saan tayo pupunta? Ang sagot ni Abraham, ay sa bundok, sasamba tayo sa Diyos. Sinabi niya sa katoy, mga katulong ko, dalhin niyo yung mga kahoy na ito. Maghahandog tayo ron. Lakad sila. Nilagay po yung mga kahoy sa isang inayos na bato. Oh. Tapos, ang sabi ng anak, Tatay, sinong ihandog mo? Hindi kumikibo si Abraham.
hinawakan po si Isaac, itinali, at tiniga sa ibabaw ng kahoy. Siya pala. Dahil sinabi ng Diyos, iandog mo, sumunod naman si Abraham. Nangakba na po na papatayin si Isaac bago siya sunugin. Nang itaas niya po yung panusok. Ang sabi ng Diyos, Abraham, huwag mo sasaktan ng anak mo. Huwag mong papatayin ang anak mo. Tinignan ng Diyos kung gaano pananampalataya na si Abraham. Pati pala hanakanda niyang ibigay kung kinakailangan dahil sa kanyang pananampalataya. Walang alinlangan. Kaya yung binasa natin sa sulat ni Santiago, may kausap si Abraham, sabi niya, walang kwentang pananampalataya mo. Ipakikita ko ang tamang pananampalataya na may kalagip na gawa. Ano yun? Hinandog niya si Isaac. Nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. At paglingon ni Abraham, nakita niya yung isang usa. Nakasalalak yung kanyang sungay doon sa isang puno. Diyan nagbula yung salitang God will provide. Siya po ang Diyos na naglalahan ng ating pangangailangan. Hindi lang po sa physical, maging sa mga pagpapagaling, sa mga problema, sa lahat ng dinaranas ng tao, ang Diyos ang naglalahan ng kagalingan, kaibigan. Sipin niyo po yun. Bahog si Sarah. Binigyan nga ng anak pagkatapos ihandog, pero hindi nagreklamo ang Abraham. Kaya nakita ng Diyos kung gaano katapat ang pananampalataya. Kaya sabi sa sulat, anong sinabi? At tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos. Aba, pambihira po pala pananampalataya ito, ano? Pwede ka rin palang tawagin na kaibigan ng Diyos kung magawa natin yung ginawa ni Abraham. Anong sabi? Dito nyo makikita na itunuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Kasi po ang mga tao ngayon, sinasabi nila, may pananampalataya ako. Ang tanong, meron bang kalagip na gawa yang kaibigan? May kalagip bang gawa yan? Baka wala, kaibigan. Ngayon pa lang, simulan mo na. Yung pananampalataya mo, lakipan mo ng gawa. Kasi kung wala pong gawa ang pananampalataya mo, ibig sabihin wala kang pagsunod, may tuturing ng patay yan, kaibigan. Ang Biblia po ang nagpapatutuho sa ating mga pananampalataya. Anong nakalagay? Sa Santiago 2:26, kung paanong patay ang katawan, kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Parang ganito, para madali niyong maintindihan. Halimbawa, pinangaral sa iyo si Jesus. Tinanggap mo. Pero hindi ka naman nagbago, kaibigan. Yun ang ibig sabihin. Walang kwenta yung pananampalataya. Ang tawag ni Santiago diyan, patay yan, kaibigan. Patay na pananampalataya. Useless, ika nga. Walang kwenta-kwenta. Ang tamang pananampalataya yung may kalagip na pagsunod. Tayo, kayo, lahat tayo. Lahat tayong nabubuhay sa mundong ito. Kailangan
ang pananampalataya sa Diyos. Gaya ng kinuwento ko po sa inyo. Ano yan? Pananampalataya ang ginamit ko. Bagyo. Sunog. Dalawang magkasunog. Una, after 4 years, sunog. O, anong ginamit ko? Pananampalataya lamang sa Diyos. Kaya nang tumawag ako sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Tinugon ang kahilingan ko sa oras na yon. Yung bahay namin, hindi na tuklap yung hero dahil sa lakas ng bagyo. Pero yung kapitbahay ko, tuklap-tuklap. Nung masunog, yung aming bahay nandun pa rin. Amen? Yan ang pananampalataya, kaibigan. Minsan may nagtanong sa akin noon, ito, isi-share ko lang. Sabi nila, ano bang trabaho mo? Wala. Ang misis mo? Wala. Paano kayo nabubuhay? Sabi gano'n. Aba, sabi ko, meron Diyos naglalahan. Oh. Yan nakalagay doon. God will provide. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patutuho. Na kung wala po kami pananampalataya sa iyo, wala po kami magagawa. Salamat, Panginoon Diyos, at pinadala mo si Jesus, ang iyong bugtong na anak, upang sa ganon, siyang aming sampalatayanan sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kayo po kung nakikinig ng video ito, nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Kung meron kayong Bible, magbasa kayo. Basahin ninyo yung binasa ko. Ganun lang po kasimple yun. Kung hindi pa po nyo sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po suko na ninyo, kaibigan. Sapagkat wala tayong magagawa. Tandaan ninyo, gahano ka man kayaman, kaibigan, pag namatay ka, paghahawain lang ng iyong mahal sa buhay. Sige po, nandito po tayo sa Barangay 94, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, siya naman po si Kuya Ador. God bless us all po. Babayo. Okay.